Bro, this island is a breath of fresh air for me. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ng tungkol dito? Kung hindi pa nakabili ng property dito si Parker ay hindi ko pa malalaman na nag-e-exist pala tong Kings Island Club mo. Mahabang litanya ni Wade sa kaibigang si Gio habang nakatanaw sa magandang view sa harapan nila. Hindi ko naman alam na interesado ka palang bumili ng property dito. Masyado kang busy sa pangangarera kaya wala kang kamalay-malay sa mga kaganapan sa buhay naming mga kaibigan mo. Na hindi ka man lang sumipot sa kasal ko. Tugon sa kanya ni Gio habang sumisimsim ng kape. Ito ang CEO at founder ng Kings Island Club. Paano ko malalaman? Hindi mo man lang ako pinadala ng invitation. Malay ko ba na may babae na palang nakabihag sa'yo? Late na nung mabanggit sa akin ni Parker. At sabi niya, dito mo raw nakilala ang wife mo. Matamis nang umiti si Gio. Kitang-kita ang kilig ng mabanggit ang asawa nito. Kasalukuyang silang nasa teresa ng Maharlika Palace bilang long overdue ng pag-welcome kay Wade. Si Wade Velasco ay 35 years old na at businessman/racer. Pag-aari niya ang isa sa nangungunang automotive company sa bansa. Kailan lang siya naging member sa Kings Island Club pero dahil nabighani sa lugar, kaya agad siyang bumili ng sariling property doon. Hindi kasi pwedeng bumili ng property doon kung hindi ka member. Kaagad din niyang pinatayuan ng bahay ang property niya. Dahil sa connection at sa abilidad ng kaibigan din nilang engineer ay mabilis yung natapos. Kaya naman nakalipat agad siya roon ngayon. Ngunit hindi biro ang membership fee sa Kings Island Club ni Gio Alcaraz. Nagkakahalaga lamang naman ito ng 3 million at dapat ay mayroong 500 million net worth pataas ang bawat miyembro. Hindi rin pwedeng maging guest sa isla kahit na sino hanggat hindi ini-invite ng members sa isla. But at least you're here now. Welcome to the club, bro. Malay mo naman, dito mo na rin makilalang babaeng bibihag dyan sa pihikan at manhid mong puso. Sabi ni Gio. Nalungkot ang mukha ni Wade sa sinabi nito. That is so corny. Yan bang epekto sa'yo ng pagiging may asawa? Mukhang katulad ka na ni Parker Love hits you hard. Naiiling na Anya. Tingnan natin kung masabi mo pa yan kapag na-inlove ka na, Velasco. Nakangising sabi nito. Wala pa yan sa plano ko. Kaya nga ako bumili ng property dito sa Kings Island Club dahil sa privacy at peace of mind na inio-offer ng lugar na to. I want a break from everything. Yung malayo sa limelight kahit nasa negosyo. Pumikit pa si Wade para lang hapin ang sariwang hangin. Sawang-sawa na kasi siya sa usok at polusyon sa syudad. Well, you're in the right place, brother. Enjoy your stay here. Pwedeng-pwede mo nang tirhan ng villa mo. And hopefully, may itira ka na ring misis dun. Sira. Anyway, thanks Gio. Mabuti na lang at busy si Parker sa honeymoon. Walang mambubulabog sa akin. Nangingiti na dinampot niya ang tasa ng kape at sumimsim doon habang nakatingin sa magandang view sa harapan. Hindi na niya napansin ang makahulugang ngiti ni Gio habang nakatingin to sa kanya. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila, nagpunta na si Wade sa villa niya. Pinauna na niya ang mga maleta niya roon kanina. Peace at last! Walang fans at walang mga reporter na mangungulit ng interview. He loves racing. Ang ayaw lang niya ay ang mga maiingay at nagkakagulong fans at reporter. Kaya naman nagdesisyon siya na manatili na muna sa isla. Sure siya na walang basta-bastang makakapasok sa Kings Island Club. Mula Maynila kasi o iba pang lugar sa Pilipinas, tanging helicopter lamang ang transportation para makarating sa isla. Kung walang sariling chopper ang member, ang Kings Island Club ang magpo-provide para sa darating at lalabas ng isla. Ngunit hindi pa natatagalan ang pagkakapikit at pagkakalapat ng likod ni Wade sa couch ay may narinig siyang ingay. Tumatahol ang aso niyang si Sergio. Anong problema ni Sergio? Kunot ang noo na tumayo siya at nagpunta sa pinanggagalingan ng tahol ng alagang aso. Isinama niya ito sa isla dahil nakakasakit ito kapag matagal siyang nawawala. Malapit sa dagat ang property na binili niya. Kaya kaunting lakad lamang sa may bandang likuran ng villa niya ay matatanaw na ang tabing dagat. Seryo, anong ginagawa mo riyan? Tanong niya sa alaga. Lumalim ang gatla sa noo niya nang makita kung ano ang tinatahulan ng alaga. May taong nakadapa sa buhanginan. Nang lapitan niya ito ay nakita niya na tao yun. Babae. Anong ginagawa niya rito? Is she drunk? Hey, miss! Sa pag-aakalang guest ito sa isla at naligaw lamang sa gawing yon dahil sa kalasingan, ginising niya ito sa pamamagitan pa ng paa niya. Nang hindi matinag ang babae ay muling kumahon si Sergio.
Oo na, titingnan ko na. Anya sa alaga. Lumuhod si Wade sa buhangin para itihaya ang nakadapang babae. Natigilan siya nang tumambad sa kaniyang itsura nito. Kahit walang malay ay hindi maikakaila na maganda to. Pero ang umago sa atensyon niya ay ang pasasa noon ng babae. What happened here? Agad niyang tinignan ng pulso nito. Buhay pa siya. Pero anong ginagawa niya rito? At anong nangyari sa kanya? Tanong niya sa sarili. Dahil sa awa, walang pag-aalinlangan niyang binuhat ang babae at nagmamadaling dinala sa villa niya. Inihiga ito ni Wade sa sofa pagkatapos ay kumuha ng blanket at ibinalot yun sa katawan nito. Saka pa lamang niya tinawagan si Gio. Kaagad namang nagpunta roon si Gio kasama ang security at doktor ng Kings Island Club. Because KIC is one of a kind. Of course, may sarili itong ospital at mga doktor para makapagbigay ng lunas sa mga pasyenteng may sakit o nagkaroon ng injuries doon. Maliban sa mga pasa niya sa katawan ay wala naman ako nakikitang iba pang problema. Yun nga lang, hindi tayo sigurado kung saan siya tumama dahilan kaya nagkapasa siya sa noo. Paliwanag ng doktor sa isla. Isa ito sa mga doktor na naka-duty ngayong araw sa ospital ni Dr. Galio Muscari sa loob ng isla. Then we have to bring her to the hospital para ma-check siya. Suggestion niya. Yes, pero kailangan muna nating malaman kung sino siya at kung ano nangyari sa kanya. Ani Gio. Why not ask your security? Binalingan ni Wade ang kasama ng kaibigan. Dahil wala si Doc Montemayor na head ng security, ay ang assistant muna nito ang in charge. Chine-check na po namin ng mga CCTV camera, sir. We will give an update as soon as possible po. Okay, so paano na? Pwede niyo na ba siyang dalhin sa ospital ng isla? Tanong niya habang tinitingnan isa-isa ang mga to. Nakita niyang nagkatinginan sina Gio at ang doktor. Bago pa matapos ni Gio ang sasabihin nito, ay naagaw ang atensyon nilang lahat nang gumalaw ang babae. Dahan-dahan itong nagmulat ng mga mata. Ha? Nasaan ako? Sa mahinang boses ay tanong nito. Lumapit si Wade dito. Nandito ka sa villa ko, sa Kings Island Club. Kunot ang noo na tiningnan sila isa-isa ng babae. Nasa isang isla ako? Ano ang nangyari? Bakit ako nandito? Yan din ang tanong namin, miss. Anong nangyari sa'yo at paano ka napunta rito sa isla? Ano nga palang pangalan mo? Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha nito. Pangalan? Pangalan ko? Bigla itong napahawak sa ulo nito. Hindi ko maalala. May barko. Lumubog yung barko tapos... Napasigaw ito habang nakahawak sa ulo. Nag-aalalang sabay-sabay silang napalapit sa babae. What's the matter? Tanong muli ni Wade. Nakalarawan na sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Ang sakit ng ulo ko. I need to check her. Maybe she had haphazard trauma from whatever accident she got into. Wika ng doktor. Okay, go ahead, Doc. Sa labas lang muna kami. Sabi naman ni Gio. Nagsalubong ang mga kilay ni Wade. Wait, hindi niyo ba siya dadalhin sa ospital ng Kings Island? Tanong niya. Pwede naman siyang i-check ni Dr. Owen dito eh. Let's go, sa labas muna tayo. Wala nang nagawa pa si Wade nang hilahin siya ni Gio palabas ng bahay niya. Hinintay nilang matapos ang doktor sa pag-i-examine nito sa babae. Anong balita? Tanong agad niya nang lumabas na rin si Dr. Owen. This is going to be just based on my observations. Since wala tayo sa isang proper hospital at wala tayong machinery para isagawa ang brain CT scan sa kanya. The patient has amnesia. Yan ang sigurado ko. Lalo't hindi niya alam kahit ang pangalan niya. Hindi ko alam kung hanggang saan ang extent ng kanyang sinapit. But it could be temporary or permanent memory loss. Marami ring variables na pwede nating tingnan kaya nangyari to. Pwedeng dahil sa trauma sa kung ano mang sinapit ng pasyente o pwede ring dahil sa tumama ang ulo niya sa isang matigas na bagay. Base na rin sa malaking pasa sa noo niya. So anong gagawin natin? Tanong niya sa mga ito. Tiningnan niya ang kaibigan. I suggest na dito muna siya habang under investigation pa kung ano talaga nangyari sa kanya. What? Bulalas niya. Dahil sa suwestyon ni Gio. Sinasabi mo ba na dito muna siya sa villa ko? Bakit hindi siya sa ospital ng isla? O sa Maharlika Palace? Pansamantala lang naman bro. Habang inaalam pa namin kung anong nangyari sa kanya o kung sino siya. Bukas ililipat din namin siya sa ospital ni Doc Galio.
Baka kasi kung anong gawin niya dahil sa takot at pagkalito. Mukha namang okay siya. Saka under renovation ngayon ng ospital. Maiingayan siya kung sa available room doon siya mananatili. Marami rin nagkalat na construction workers doon ngayon dahil sa renovation. Dahilan ni Gio. I don't get it. May basis ba tong pinagsasabi ng kaibigan ko, Dok? Kunot ang noo na baling niya sa doktor. Yeah, lalo na kung nanggaling siya sa isang traumatic na pangyayari. Sometimes, patients like her got easily attached to those who they saw first after they wake up. Kaya may posibilidad na hindi makabuti sa kanya palipat-lipat ng lugar at maraming nakikita mga tao na hindi pamilyar sa kanya. Bigyan muna natin siya ng time dito sa tahimik na lugar mo. I can't believe this. I came here for privacy. To relax. Tapos ganito ang mangyayari. May makakasama akong estranghero sa villa ko. Gio, hindi ako babysitter. Ano ba? Tinapik ni Gio ang balikat niya. Don't be exaggerated, bro. Ngayon lang naman to. Bukas okay naman na sigurong lahat. Baka nga i-turn over na natin siya sa ospital sa Manila. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Wade. Hey, bakit natin? Bakit naman ako nadamay? Ikaw at ang mga tauhan mo ang dapat na umasikaso sa babaeng yun. Yeah, pero ikaw ang nakakita sa kanya, remember? So what? Hindi na niya gusto ang pinupunta ng kaibigan. You knew they will investigate what happened. Hindi ko naman masasagot ang mga pulis dahil nga hindi naman ako ang involved. Ngumiti ito sa kanya. Ano bang nangyayari? Nasaan ba ako? Bakit ako nandito? Saka, sino kayo? Sabay-sabay silang napalingon sa babae na nakatayo na at gulong-gulong nakatingin sa kanila. Wait, total naman na ikaw ang nakakita sa kanya. Ikaw na ang kumausap sa kanya. Baling ni Gio sa binata. Mabilis siyang napalingon dito. Bakit ako? Bakit hindi si Doc? Tumingin siya sa doktor. Actually, may pasyente ako naghihintay sa ospital. And it's an emergency. Kaya kailangan ko nang umalis. Total, na-check ko naman na siya. Ipaliwanag yun na lang sa kanya ng dahan-dahan ng sitwasyon. Pagkatapos ay nagmamadali na itong umalis. Wait, Doc! Kailangan na rin naming umalis. Putol ni Gio sa sasabihin niya. Kaya ikaw nang bahala sa kanya, okay? Sabay hakbang na nito paalis. What? Hey, Gio! Ay, ano ba naman yan? Anak ng pating naman, oh. Hoy, Gio, bumalik ka rin! Nabitin sa area ang hakbang pagtawag ni Wade sa kaibigan dahil naramdaman niya na may humila sa laylayan ng damit niya. Tumingin siya sa babaeng naroon na sa tabi niya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari, kuya? Bakit wala akong maalala? Kahit ang pangalan ko hindi ko matandaan. Napakamot si Wade sa noo sabay buntong hininga. Ang totoo niyan, miss, hindi ko rin alam kung anong nangyari sa'yo. Nakita ka lang namin ng aso ko na nakadapa sa may tabing dagat. Walang malay. Kaya kita dinala rito sa villa ko. Barekes, mas mabuti kung naroon ka sa ospital nitong isla habang hinihintay ang resulta sa investigasyon ng security team. Ihahatid kita ron. Napagdesisyon na ni Wade na yun na lamang ang gawin dahil iniwan na siya ng magaling niyang kaibigan. Huwag, kuya. Ani mo'y natatakot na umiling-iling ito at kumapit sa braso niya. Look, miss, I don't know you. At hindi mo rin ako kilala. Kaya doon ka nararapat sa ospital, hindi dito sa villa ko, okay? Let's go. Nahigit niya ang paghinga nang biglang yumakap sa kanya ang babae. Please, dito na lang ako. Ayoko sa kliniko, ospital. Ayoko rin dun sa mga lalaki kanina. Natatakot ako. Dito lang ako, please. Hindi malaman ni Wade kung ano ang gagawin. Dala ng maawaing puso, sa huli ay wala na siyang nagawa kundi ang hayaan na muna roon sa villa niya ang babae. Okay, papayag ako na dito ka muna sa villa ko. Pero wag na wag mong i-invade ang privacy ko. Come. Nauna na siyang maglakad papunta sa isang silid ng villa niya, kasunod niya ang babae. Binuksan niya ang pinto at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Dito ka na lang muna sa kwartong to. I have spare shirts and pants here. Maligo ka. Pagkatapos magpahinga ka na. Baka bukas kunin ka na nila para dalhin sa Maynila. Siguro naman bukas ay alam na nila ang pagkakakilandan mo. Mahabang salaysay niya habang inilalapag sa ibabaw ng kama ang pamalit na damit ng babae na kinuha niya sa closet na naroon. Pwede bang makahingi ng pagkain? Nagugutom na kasi ako eh. Kiming wika nito habang nakahawak sa tiyan. Napatingin siya rito. Nawala sa isip niya na pakainin to. Fine, hintayin mo ko rito. Magluluto ako ng pagkain. Maligo ka na habang naghihintay ka. Tinungo niya ang pinto.
Sige, salamat. Narinig niyang sabi nito. Ano pala ang itatawag ko sa'yo, kuyang mabait? Wade. Just call me Wade. No, kuya. Mukha namang magkaedad lang tayo eh. Salamat ulit, Wade. Imbis na sagutin ang babae, ay napabuntong hininga na lamang si Wade, saka nagtuloy paalis. Mabuti na lang at sinigurado niyang mayroon na siyang stock ng pagkain bago lumipat doon. Mabilisan siyang nagluto ng tuna salad at chicken fillet na ready to cook na. Hindi to ang inaasahan ko sa unang araw ng pagpunta ko dito sa Kings Island. Naiiling na sambit niya habang bitbit ang tray ng pagkain papunta sa kwartong kinaroroonan ng babae. Ito na ang... What the... Bakit hindi ko sa bathroom nagbibihis? Mabilis siyang napatalikod nang maabutan ang babae na nagsusuot pa lamang ng pants na pinahiram niya. Mabuti na lamang at mahaba ang shirt niya na suot nito. Pasensya na. Natatakot kasi ako sa loob ng bathroom kaya dito na ako nagbihis. Pakiramdam ko kasi nasusuffocate ako sa maliit na espasyo. Marahas na napabuga ng hangin sa dibdib si Wade. Tapos ka na bang magbihis? Oo, tapos na. Salubong ang kilay na humarap siya rito. Kumain ka na. Hayaan mo lang dyan sa mesa ang pinagkainan mo. Pagkatapos magpahinga ka na. Huwag na huwag kang lalabas ng kwartong to, maliwanag ba? Bilin niya pagkalapag ng tray ng pagkain sa mesang naroon. Okay, maraming salamat at pasensya na sa abala. Imbes na sagutin ay tinalikuran niya na ito. Pagkatapos niyang ligpitin ang mga kalat sa kusina ay nagdesisyon siyang sa kwarto niya na lamang magpahinga para makasigurado na wala nang gagambala sa kanya. Kinagabihan na alimpungatan siya. Kunot ang noo na napadilat siya saka inilibot ang paningin sa kwarto niya. What was that? Wala namang tao. Palatak niya. Nag-iinat na bumangon na lamang siya kaysa bumalik sa pagtulog. Gabi na nga pala, baka nagugutom na si Seryo. Naalala niya na hindi pa nga pala kumakain ng alaga, kaya bumaba siya para pakainin ng aso. Pero natigilan siya sa takbong naabutan sa may sala. Okay ka na ba? Hindi ka nagutom? Nakangiting tanong ng babae habang hinahaplos nito ang alaga niyang si Seryo. Kumakawag-kawag naman ang buntot ng aso. Napatitig siya sa mukha ng babae. Malayo ito sa itsura nito kanina noong magkamalay. Ngayon ay mukha itong normal at walang pinagdaan ng trahedya. Mukhang naramdaman nito na may nagmamasid dito, kaya napatingin to sa kinaroroonan niya. Gising ka na pala. Nagugutom na ang aso mo kaya pinakain ko siya ng dog food. Kiming wika nito. You seem okay now. Wala ka pa rin bang naaalala? Even your name? Tanong niya rito habang pababa ng hagdan. Bigla namang napahawak sa ulo niya ang babae. Medyo sumasakit ang ulo ko kapag pinipilit kong alalahanin kung sino ba talaga ako at kung ano nangyari sa akin. Kagat ang labi na napapikit pa ito. Fine, wag mo na lang pilitin. Napatagal ang tulog ko. Gutom ka na ba? Tanong ni Wade sa babae. Hindi pa naman. Busog pa ako sa pinakain mo sa akin kanina. Salamat nga pala. Binigyan siya nito ng matamis na ngiti. Napaiwas naman si Wade ng tingin dito. Alright, o-order na lang ako ng pagkain sa resto para may makakain ka kapag nagutom ka. Pagkasabi nun ay iniwan na niya ito roon. Pagkatalikod ni Wade, hindi niya nakita ang naging reaksyon ng dalaga. Nagpunta siya sa may pool area ng villa niya. Nagpagawa siya ng sariling pool doon para kapag gusto niyang lumangoy ay hindi na niya kailangan magpunta sa dagat lalo na't gusto niyang mapag-isa. May numero siyang denial sa cellphone niya. Hello? May iutos ako sa'yo. Anya sa kausap sa kabilang linya. Hello sir, ano pang iuutos niyo? Tanong ng kanyang assistant na si Penny. Alam niyang gabi na para utusan niya ito. Pero alam ng assistant niya na urgent kapag nag-utos siya ng alanganing oras. May picture akong ipapadala sa'yo. At gusto ko na bilhan mo siya ng mga damit bukas ng umaga. Ipadala mo rito sa Kings Island Club. Okay po sir. Anong klaseng damit po ba? Pambabae po ba? Yes, for a woman. Mga damit na pwede niyang suotin dito sa isla, including underwears. Medyo nahirapan pa siyang banggitin ang huling sinabi. At mukhang nagulat din ang assistant niya dahil narinig niya ang pagsinghap nito. It's not what you think, okay? Defensive na sabi ni Wade. Wala naman po akong sinabi, sir. At saka, alam ko naman po na hindi babae ang rason kung bakit kayo nariyan sa isla. Ayun na po bang iuutos nyo?
Napasimangot siya dahil ramdam niya na tinatawanan siya ng assistant sa mga oras na yon. Yes, yun lang. Sige po sir, isa niyo na lang po ang picture para malaman ko po ang size na bibilhin ko. Alright, salamat. Tinapos niya ang tawag saka bumalik sa loob ng villa para pasimpleng kuhanan ng litrato ang babae. Noong isisend niya na ito sa assistant, ay nagdalawang isip siya kung itutuloy ba yon. For effing sake, she's wearing my pants and shirt. Parang nahuhulaan na niya kung ano ang iisipin ng assistant. Ano bang pakialam ko sa iisipin nila? He clicked the send button, saka napabuntong hininga. May shopping center naman sa isla, pero ayaw niyang pumunta roon para ipamili ng gamit ang babae, kaya iuutos na lamang niya sa assistant. Naisipan niyang tawagan ng kaibigang si Gio para itanong dito kung may resulta na ang investigasyon, pero hindi nito sinasagot ang tawag. Ang aga naman niya matulog. Iba na talaga kapag may asawa na. May umaawat na sa kanya magpuyat. Naiiling na ibinulsa na lamang niya ang cellphone. Siguro naman hanggang ngayong gabi lang tumabahin to sa akin. Bukas masasolo ko ng villa ko. Wala na akong aalalahanin. Kumbinsin niya sa sarili. Nagpalipas muna siya ng oras doon bago muling bumalik sa kwarto niya. Kinaumagahan, mukhang malabo na mangyari ang inaasam na katahimikan ni Wade. Nagising siya sa ingay ng doorbell niya. Ang aga namang istorbo oh. Pupungas-pungas na reklamo niya habang bumabangon sa kama. Hindi na siya nag-abalang maghilamos o magbumog man lang. Dumiretso na siya sa ibaba ng villa para buksan ang pinto. Good morning, sir. Nakangiting bati sa kanya ng isa sa mga staff ng Kings Island Club. May delivery po para sa inyo. Naniningkit ang mga mata na tiningnan niya ang malaking box na nasa harapan. Sa akin yan? Yes, sir. Sa inyo po naka-address ang package. Tumawag rin po ang sekretary nyo. Okay. Inaasahan ko na may darating akong package but I'm not expecting na ganito kalaki. By the way, thank you. Pakipasok na lang sa loob. Nilakihan ni Wade ang bukas ng pinto para maitulak nito papasok ang malaking kahon. Pagkaalis ng nag-deliver ng package, nakapamaywang niyang tiningnan ang malaking box. Seriously? Ganito karaming damit ang binili ng magaling kong assistant? Binuksan niya ang kahon at sinimulang tingnan ng laman. Tiwala naman siya sa taste ni Penny. At isa pa, wala siyang pakialam kung anong damit ang suotin ng babaeng kinupkup niya. Basta wag lamang ang damit niya. Hindi kasi komportable si Wade na makitang suot ng babae ang damit niya, lalo pat wala itong suot na kahit na anong panloob. Yun ang rason kung bakit inutusan niya ang assistant na mamili ng damit para sa babae. Nagsalubong ang mga kilay niya sa sunod na nadampot sa loob ng kahon. Para kanino ang two-piece swimsuit na to? Parang napaso na agad niyang binitiwan ng hawak nang marinig ang boses ng babae. Good morning, Wade. I'm sorry kung lumabas ulit ako ng kwarto kahit sinabi mo na wag akong lalabas. Nagugutom na kasi ako kaya naisip ko kung pwede ako magluto ng almusal. Alanganin ang ngiti na tanong nito. Tumikhim siya. Pinasadahan niya ang itsura nito. Medyo gulo ang lagpas balikat nitong buhok. Ang mapupula nitong mga labi, panay ang kibot. Pati na rin ang cute pero matangos nitong ilong. Nang dumako ang mga mata niya sa katawan nito, may kakaiba siyang naramdaman. Kung bakit naman kasi ang sexy nitong tingnan sa damit niya. Kahit maluwag yun dito, hindi naman maitatago ang perpektong hugis ng katawan nito. Muling ibinalik ni Wade ang mga mata sa babae. Napamura siya sa isip nang makitang titig na titig to sa kanya. Lumunok siya bago magsalita para pawiin ang pagkailang. Are you okay now? Wala ka na bang nararamdamang masama sa katawan mo? Sa ulo mo? Ha? Kanina pagising ko, medyo sumakit ulit ang ulo ko. Pero ayos na ako ngayon. Para kaninang mga yan? It's yours actually. Napasobro lang ng bili ang assistant ko. Nanlaki ang bilog ang mga mata ng babae. Talaga? Nagpabili ka ng mga damit para sa akin? Yes, para hindi mo nasuotin yung damit ko. Agad siyang napaiwas ng tingin sa katawan nito. Pumili ka na lang ng damit dyan sa kahon. Ako na magluluto. Nagmamadaling tinalikuran niya ito para magpunta sa kusina. Kung hindi niya gagawin yon, baka mapahiya siya sa harap nito. Ang aga-aga kasi pinagpapawisan siya ng todo. God help me. Sabi niya bago nag-umpisang magluto. Hindi inaasahan ni Wade na aabot ng ilang araw sa poder niya ang babae, ni hindi na alam kung anong itatawag dito. Where the heck is Gio?
Inis na sambit niya pagkatapos makausap ang assistant nito. Ilang araw na siyang pabalik-balik sa Maharlika Palace para makausap ang kaibigan. Maging ang doktor at security ng villa ay hindi niya mahagilap. Mukhang may kakaibang nangyayari rito ah. This is so odd. Nagdududang Anya habang pabalik sa villa niya. Papasok na siya sa villa nang matigilan siya sa narinig. Siya ba yung tumatawang yun? Malamang. Wala naman sigurong ibang babae na papasok sa villa ko. Nagmamadali siyang pumasok at hinanap sa loob kung nasaan ang babae. Natagpuan niya ito sa may pool na nakikipagharutan sa alaga niyang si Sergio. Ano to? Mukhang pinagpalit na ako ng alaga ko ah. Nagsiselos na akmang kukunin niya sana ang alaga nang bigla siyang matigilan at mapatitig sa mukha ng babae. Parang sumikdo ang dibdib niya habang nakatingin sa masayang mukha nito. Nakita siya nito kaya tumigil ito sa ginagawa. Nariyan ka na pala. Naingayan ka ba sa akin? Pasensya na. Nahihiyang nagyuko ito ng ulo. Tumikim si Wade para mawala ang nadarama niya. It's okay. Wala sa ospital ang doktor kaya hindi kanya ma-check up. Wala rin ang kaibigan ko kaya hindi ko alam kung ano ng balita sa investigasyon na isinasagawa nila. Pagbabalita niya sa babae. Hinihintay niyang lumapit sa kanyang alagang aso. Pero mukha yatang wala itong balak. Nakakaabala na ba ako sa'yo dito? Pasensya ka na talaga. Nakayuko pa rin ito. No, ayos lang. And besides, wala naman akong magagawa. Ako ang nakakita sa'yo kaya responsibilidad kita. Nagtataka rin siya sa sarili dahil wala na siyang nararamdamang inis kahit na naroon sa villa niya ang babae. Pero hindi naman pwedeng naroon lang ito. Baka hinahanap na ito ng pamilya nito, kung totoong nanggaling nga ito sa isang aksidente. Para makabawi sa'yo, pwede ba kitang ipagluto, Wade? Tumunghay ito at tiningnan siya sa nangungusap na mga mata. Pakiramdam naman ni Wade ay natutunaw siya. The hell, Wade? Natutunaw? What a word. Sita niya sa isipan bago nagsalita. Ikaw ang bahala, but I'm not forcing you na kumilos dito sa villa. May mga staff naman na pwedeng maglinis dito kaya wag mong obligahin ang sarili mo. Pwede rin ako umorder na lang ng pagkain sa restaurant. Nagliwanag ang mukha nito. Sige, salamat. Excuse me, magluluto na ako ng lunch. May gusto ka bang i-request na putahe? Wala, ikaw nang bahala. Sige. Bye, Sergio. Nakangiting hinaplos nito ang ulo ng aso bago ito nagpunta sa kusina. Akmang susunod dito ang alaga niya, pero hinawakan niya ang aso para pigilan. Ipinagpapalit mo na ba ako, ha? Tanong niya kay Sergio, as if sasagot to. Nanatili siya sa may pool area habang kasama ang alaga. Pinagmamasdan niya ang maliwanag na kalangitan nang may ideyang pumasok sa isip niya. Luto na ang pagkain. Pukaw sa kanya ng babae makalipas ang halos kalahating oras. Okay. Tumayo si Wade at pumasok sa loob ng villa. Pero saglit siyang napahinto nang marinig niyang kausap na naman ng babae si Sergio. Gutom ka na rin ba, Sergio? Huwag ka mag-alala, inihanda ko na rin ang lunch mo. Anito sa aso sa malambing na boses. Ipinilig ni Wade ang ulo saka nagpatuloy sa paglakad. May kakaibang epekto kasi sa kanya ang malambing na boses ng babae at naiinis siya sa sarili dahil ngayon lang siya naaapektuhan ng isang tulad nito. Hindi mo ba nagustuhan ang niluto ko, Wade? Nag-aalalang tanong nito nang makita siya nitong natigilan habang umunguya ng pagkain. No, it's just that hindi ko inaasahan na masarap ka magluto. Maybe you're a chef. Nahihiyang ngumiti ang babae. Mabuti naman nagustuhan mo, pero hindi ako chef. Ha? Nakakaalala ka na? Napatitig siya rito. Ha? Ibig kong sabihin, hindi naman pang chef yung luto ko. Basta, parang kusa ko nilang hinagilap ang mga ingredients niya at niluto. Siguro mahilig ako magluto bago ako maaksidente. Alanganin ang ngiting pagtatama nito. Matagal pa niya itong pinagmasdan bago nagkibit ng mga balikat. Well, for me, papasa tong luto mo sa mga fine dining restaurant. Salamat sa compliment. Namumula ang mukha na nagyuko ito ng ulo. Hindi naman napigilan ni Wade na mapangiti sa naging reaksyon ng babae. Pero nang muli itong mag-angat ng tingin ay bigla niyang binalik ang seryosong ekspresyon ng mukha. I don't want to pressure you, pero wala ka bang kahit na anong naaalala? Ha? Wala pa. Nag-iwas ito ng tingin. Let me know if you remember anything, okay?
Tumango ito. Sige. Anyway, ano bang pwede kong itawag sa'yo pansamantala? Hindi ko rin alam. Kahit ano na lang siguro. Sandaling nag-isip si Wade pero walang maisip. Wala akong maisip na bagay sa'yo yung pangalan. Isla na lang siguro. Total, dito ako napadpad sa isla na to. Isla? Sige, maganda at bagay nga sa'yo. Ngumiti ang babae. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na sa kwarto mo. Ako nang bahalang maghugas ng pinagkainan natin. No, ako na, Wade. Nakakahiya naman. Libre mo na nga akong pinatutuloy dito, kaya dapat na kumilos ako rito kahit nasa gawaing bahay man lang. Okay lang. Sanay naman ako sa gawaing bahay dahil sa Maynila, mag-isa lang din ako sa kondo ko. Mas nakakahiya kung ikaw pang panghuhugasin ko. Hinayaan na nga kitang magluto eh. You're not my maid here. Dapat nagpapahinga ka para mas mabilis kang makarecover at bumalik agad ng alaala mo. Mariin itong nakagatang labi. Gusto mo na ba na umalis na ako rito sa villa mo? Namura ni Wade sa isipan ng sarili nang makita niyang bigla ring nangilid ang luha sa mga mata ng babae. Hindi naman sa ganon, Isla. Gaya nga ng nasabi ko na kanina, baka nag-aalala ng pamilya mo sa'yo. Paliwanag niya at nakahinga siya ng maluwag nang umiti ito. Okay, pasensya na ulit kung nakakaabala ako sa'yo. Imbes tuloy na makapag-relax ka sa napakagad ng isla na to, nai-stress ka patuloy dahil sa akin. Umiling siya. Huwag mong isipin yan. Relax your mind. Ang isipin mo ay ang pagpapagaling mo. Sige, salamat. Tinanguan niya lang ito. Baka magkamali na naman kasi siya nang sasabihin. Pagkatapos nilang kumain, si Wade na nga ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Naisipan niya ring lumangoy sa swimming pool para ma-relax kinahapunan. Anong gagawin ko kapag nalaman ko ang resulta? Tanong niya sa sarili. Dahil hindi niya makontak ang kaibigang si Gio, inutusan niya na lamang si Penny na alamin ang tungkol sa babae na nasa pangangalaga niya. At hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit parang natatakot siya sa maaaring malaman. What's happening to me? Nafo-frustrate na naihilamos niya ang mga kamay. Lumangoy siya ng lumangoy hanggang sa mapagod. Habang lumalangoy sa swimming pool si Wade, wala itong kamalay-malay na pinapanood ito mula sa bintana ng kwarto ni Brooklyn. Si Brooklyn Ferrer ang babaeng natagpuan ni Wade sa may tabing dagat na walang malay. Siya ay isang magaling na chef. Mataas ang net worth niya dahil bukod sa sikat siyang chef, nag-iisang tagapagmana rin siya ng mga magulang na restaurateur. Marami silang pag-aaring restaurant maging sa ibang bansa. Hindi talaga totoo na wala siyang maalala dahil hindi naman siya napadpad sa isla dahil sa isang aksidente. Naroon siya dahil kay Wade Velasco. At para makalapit sa mailap na racer, ay kinakailangan niyang magpanggap. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na alalahanin ang ginawa niya bago mapunta roon. Sigurado ka ba riyan sa gagawin mo, Best? Paano kung mabuking ka ni Wade? Nag-aalalang tanong ng kaibigan ni Brooklyn na si Krista. Bahala na. Basta gagawin ko to para wala akong pagsisihan. Matagal ko na siyang gustong lapitan pero wala nang pagkakataon. Tapos nalaman ko pa na mailap siya kahit sa mga fans niyang babae. Baka naman woman hater siya. Umiling siya. Mukha namang hindi. Baka hindi lang talaga siya interesado sa mga babae dahil sa racing lang talaga nakatuon ng atensyon niya. Well, good luck sa gagawin mo. Mabuti na lang at nakilala mong may-ari ng Kings Island Club. Plus, mataas din ang net worth mo, kaya kayang-kaya mo magpa-member doon. Tama ka, umaayon sa akin ng tadhana, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Everything's ready, kaya mamayang gabi pupunta na ako sa isla. Mamimiss kita, Best. Mag-iingat ka rin, ha? Niyakap siya ng kaibigan. Pagbalik mo, siguraduhin mong baon mo ng si Wade, ha? Nakangiting ginantihan niya ito ng yakap. Mamimiss din kita. Don't worry, mag-iingat ako. At yes, iuuwi ko na ang lalaking mailap na yon. Kinagabihan nga ng araw na yon ay nagpunta sa isla si Brooklyn. Sa tulong ng may-ari ng isla na si Gio, na isa katuparan niya ang kanyang mga plano. Kaya naroon siya ngayon sa villa ni Wade. Hindi na siya nagtataka kung bakit tinataguan ni Gio ngayon si Wade at kung ano-anong dinadahilan para lang hindi siya mapatalsik ng maaga sa villa ni Wade. Hindi naman totoong rene-renovate ang ospital ni Dr. Gallium sa isla. Dahilan lang yun ni Gio at Doc Owen. Since tamad ngang lumabas si Wade at nagtatago sa mga fans at reporters,
Natuwa sila dahil umaayon sa kanila ang plano. I'm sorry, Wade. I have to do this para makalapit sa'yo. Sana wag kang magalit sa akin kapag nalaman mo ang totoo. Mababaw man pero ito lang ang paraan ko para mapansin mo. Siguro nga'y mahal na rin kita kahit pa napapanood lang kita sa TV sa mga karera mo. Sambit niya habang tinatanaw mula sa silid na yon ang lalaking kasalukuyang naliligo sa pool. Ang totoo, kahit busy rin siyang businesswoman, basta may laban si Wade, sa Pinas man o sa ibang bansa, palagi niya itong pinapanood. Dahil sa kasikatan nito, ni hindi niya magawang makalapit dito kahit magpa-picture man lang. Palagi kasi itong dinudumog ng mga fans at reporter. Pag napaunlakan na nito saglit ang mga fans, mabilis na itong aalis para takasan ng lahat. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Brooklyn na mangyayari na ang kinatatakutan niya. Good morning, Wade. Nakangiting bati niya kay Wade, pagbaba nito sa kusina. Pasensya na nakialam ulit ako sa kusina mo. Gusto ko lang makabawi sa'yo kaya ipinagluto kita ng almusal. Pagpapatuloy niya. Seryoso ang mukha na tiningnan siya ng binata. Kaya bigla siyang na-conscious at kinabahan. May problema ba? Nagagalit ka ba kasi nagluto ako nang hindi nagsasabi sa'yo? Bakit kailangan mo bumawi sa akin? Bakit mo ginagawa to, Isla? Makahulog ang tanong nito. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Pinilit ni Brooklyn na salubungin ang mga mata nito. Kasi pinatuloy mo ako rito sa villa mo. No, hindi yan ang rason. Kinabahan si Brooklyn dahil seryoso pa rin si Wade. Anong ibig mong sabihin? Nauutal sa kaba na tanong niya. I already know the truth. Ha? Anong totoo, Wade? Pagmamaang-maangan pa rin niya. I had you investigated, Isla. Or should I say, Miss Brooklyn Ferrer. You're busted. Nanlalaki ang mga mata na napasinghap siya. Alam mo na ang lahat? Yes. Alam ko na hindi ka galing sa naaksidenteng barko at mas lalong wala ka namang amnesia. Now tell me, bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako niloloko? For a moment ay nakatingin lamang sila sa isa't isa. Dama ni Brooklyn ang disappointment ni Wade sa natuklasan nito. Lagot na, mukhang bigo siya sa mga plano. Nagyuko siya ng ulo. I'm sorry, Wade, pero may dahilan naman talaga ako. Anya sa nanginginig na boses. Anong dahilan mo? Hindi mo ako naaalala. Palagi ako nanonood ng mga karera mo kahit sa ibang bansa. Ilang beses ko na rin sinubukan na magpa-autograph o magpa-picture sa'yo pero hindi ako pinapalad palagi. Pagkukwento niya. So, you were a fan? Nakahalokip-kip na tanong nito. Ang malamig nitong tinig ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso niya. I am more than a fan, Wade. Nagsalubong ang mga kilay nito. Really, huh? Then what are you? Kinailangan niya munang huminga ng malalim bago sagutin ng lalaki. 5 years ago, nasangkot ako sa isang aksidente. I'm on my way to a cooking competition but a truck hit my car. Napapikit siya noong maalala ang nangyari ng araw na yon. Critical ang lagay ko at dahil sa sobrang traffic ay hindi makadaan ng ambulansya. I'm half awake at that time. Akala ko mamamatay na ako dahil baka hindi na ako umabot sa ospital. Saglit siyang napahinto sa pagsasalita para punasan ng mga luha na hindi niya namalaya na naglalandas na pala sa pisngi niya. But you get out from your car. Pinakiusapan mo mga tao na tumabi muna para makadaan ng ambulansya. Sabi ng nurse na naroong kasama ko, nakilala ka ng mga fans mo, kaya tumabi sila at ang iba, tumulong din sa pagkausap sa mga driver ng sasakyan. Nadala ako sa ospital dahil doon at nakaligtas. Pagpapatuloy niya sa kwento. Nang tingnan niya si Wade ay nakamaang lamang ito sa kanya habang animoy may iniisip. You saved my life, Wade Velasco. I owe you my life. At dahil doon ay minahal kita. Nakita niya na nagulat ito sa sinabi niya. Kaya nagawa ko ang lahat ng to. Kinailangan ko na magpanggap para makalapit sa'yo. Para paibigin ka. Pero nabuking mo naman ako agad. Alam kong iniisip mo na desperada ako. And who cares? Ang mahalaga makalapit ako sa'yo. At one day masabi ko sa'yo na lihim kitang minamahal. Napayuko siyang muli. Nahihiya siya sa nagawa niyang panloloko dito. Kaya kinasabot mong kaibigan kong si Gio? Ganun ba? Sarkastikong tanong nito.
Oo, pero huwag ka magalit sa kanya. He's a businessman, kaya ginamit ko yun para mapapayag siya na tulungan ako. Nag-invest ako ng malaki sa negosyo niya. Ha? Pero kaibigan niya ako. Tinraidor niya ako dahil sa isang desperadong babae. Napangiti ito ng mapait. Nasaktan sa ginawa ng kaibigang pinagkatiwalaan niya. At alam ni Brooklyn na kasalanan niya ito. Huwag ka magalit sa kanya, please. Sa akin ka lang magalit. Kasalanan ko lahat ng to. Nagmakaawa rin kasi ako kay Gio. And I made a deal with him na kapag hindi kita napaibig ay aalis ako ng isla. Then you can leave now and never come back. Anito na mas lalong sumugat sa puso niya. Tatalikod na sana siya para sumuko. Subalit naisip niya ang lahat ng hirap na pinagdaanan. Ngayon pa ba ako susuko? Tanong niya sa isipan. Makakaalis ka na sa villa ko, Miss Ferrer. At dalhin mo na rin ang lahat ng damit na pinabili ko para sa'yo. Isipin mo na lang na regalo ko sa'yo mga yun bilang pasasalamat for being a fan. Hindi niya napigilan ang pagkibot ng labi at pangingilid ng luha sa mga mata. Okay, aalis na ako. Salamat na lang sa pagtulong mo sa akin noon. Tumakbo na siya papunta sa kwarto na ipinagamit nito sa kanya para kunin ang mga damit na ibinigay nito. Pagkapasok niya sa kwarto ay hindi niya na napigilan ng mapahagulgol. Nagmamadaling kinuha niya ang tinatagong cellphone saka tinawagan ng kaibigan. Hello, kumusta best? Wagi ba? Bungad sa kanya ni Krista mula sa kabilang linya. Best, I failed. He caught me. He investigated me. Ang tanga ko. Bakit ba hindi ko naisip na pwede niyang gawin yun dahil sa yaman niya? Atungal niya sa kaibigan. Huminahon ka, best. At least sinubukan mo. Sige na, ipapasundo na kita. Hindi na. Kaya ko na sarili ko. Kakausapin ko pa rin si Gio. Isa pa, may villa ako rito. Pwede naman ako magstay muna rito. Okay, basta tawagan mo lang ako anytime. Sige, best. Thank you. Pagkapatay ng cellphone ay mabigat ang loob na nilisan ng dalaga ang villa ni Wade. Pagkaalis ni Brooklyn, agad tinawagan ni Wade ang kaibigang si Gio para kumprontahin. Pero tinawanan lang siya nito. Sinabi pa nito na pumayag itong tulungan ng babae dahil gusto ng mga kaibigan nila na mag-asawa na rin siya. Sa inis ay pinatayan niya na lang ito ng tawag. Hindi niya magawang magalit ng lubusan sa mga kaibigan dahil alam niyang concern lamang ang mga ito sa kanya. Nang araw na yon ay pinigilan niya ang sarili na awatin sa pag-alis si Brooklyn. Sa huli, nangibabaw ang pride at sama ng loob niya sa ginawa nitong panloloko. Ni hindi niya na inalam kung nakaalis na ba ito sa isla. Pero sa yaman nito, hinala niya na sa sariling villa lamang nito ito sa isla. Isang linggo pagkaalis ni Brooklyn sa villa niya, umalis din siya at nagpunta sa Manila. Tumanggap din ulit siya ng laban sa karera sa ibang bansa. Pagbalik sa Pilipinas ay negosyo naman nilang inasikaso niya. Sir, okay na po ang lahat. Nakaset na rin po ang pagbabalik niyo sa Kings Island Club. Susunduin po kayo ng helicopter ng KIC. Imporma sa kanya ng assistant niyang si Penny. Salamat, Penny. Wala na ba akong kailangang pirmahan? Hindi na kasi ako pupunta bukas dito sa opisina. Mag-empake pa kasi ako. Umiling to. Wala na po, sir. I will inform you na lang po kapag may kailangan pa po kayong kausaping kliyente online. Or kung nagka-problema po dito. Enjoy your vacation po. Thank you, Penny. Maaasahan ka talaga. You can go home early today. Anya rito. Thank you, sir. Tamang-tama umuungot ng date ang asawa ko. Sige po, sir. Maiwan ko na po kayo. Okay. Nang makalabas ng opisina niya ang assistant, napabuntong hininga si Wade saka sumandal sa kanyang swivel chair. Makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Siguro naman this time wala nang gagambala sa bakasyon ko sa isla. Sambit niya habang nakapikit at hinihilot ang sentido. It's been 3 months. Bakit ba ginugulo pa rin niya ang isip ko? Nafo-frustrate na naisabunot niya sa sariling buhok ang mga kamay. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pero hindi mawala sa isip niya si Brooklyn. Hindi niya makalimutan ang malaanghel nitong muka at ang mga luto nitong tumama na rin ata sa utak at puso niya ang lasa. Nang gabing yun ay nagpakalasing siya sa bar bago nagpahatid sa tauhan niya sa isla. Kaya naman nang magising siya kinabukasan, parang pinupukpok sa sakit ang ulo niya sa hangover. Seryo, what's your problem? Nakapikit pa ang mga mata na tanong niya sa alagang aso. Nagising kasi siya dahil sa walang tigil na pagkahol nito.
Sana pala iniwan na lang kita sa Manila. I need a break from everything kaya ako nagpunta rito. Ano bang iniingi mo riyan? What the? Kamuntik pa siyang mapamura nang sundan niya ng tingin ng kinakahulan ni Seryo. Kailan pa tayo nagkaroon ng kapitbahay? Bakit hindi ako na-inform ni Gio na may kapitbahay na ako? Kunot ang noo na tanong niya at halos malaglag ang panga niya nang mula sa loob ng kapitbahay na villa ay may babaeng lumabas doon. Brooklyn? Gulat na bulalas niya. Huli na para magtago siya. Sa lakas ng boses niya ay narinig siya nito. Wade, nakabalik ka na? Gulat na tanong nito, sabay suot ulit ng cover-up na hinubad nito. Kahit huli naman na dahil nakita niya na ang red two-piece bikini na suot nito. Mababa lang kasi ang fence na nakapagitan sa mga villa nila. I guess it's not a good decision to go back here. Nagmamadaling bumalik siya sa loob ng villa niya kahit naririnig niya ang pagtawag nito sa kanya. Ang bilis niya namang nakapagpatayo ng villa at sa katabi pa talaga ng villa ko. Marahas siyang napabugan ng hangin. Napayuko siya nang maramdaman sa paanan niya si Seryo. Ikinakawag-kawag nito ang buntot. What? You want to go to her? You miss her, huh? Ipinagpalit mo na talaga ako sa kanya. Ani mo'y nagtatampong turan niya sa alaga. Lumikha ito ng sounds na ani mo'y nagmamakaawa. Fine, dun ka na sa kanya. Huwag ka nang uuwi, ha? Binuksan niya ang pinto ng bahay para makalabas ang alaga. Kaagad naman itong tumakbo papunta sa kabilang villa. But excited talaga siya at walang pakialam kahit hindi ko na siya pauwiin, ha? Palatak niya habang sinusundan ng tingin ng aso. Maya-maya habang nagre-relax siya sa living room, narinig niya ang tahon ng alaga at tawa ni Brooklyn mula sa kabilang villa. Nice. My dog is having fun with her. Nakasimangot na sambit niya. Hindi niya napigilan ang sarili na silipin mula sa bintana ang kapitbahay. My Seryo is not loyal to me anymore. Pinagpalit niya ako sa babaeng yun. Tukoy niya sa alagang aso na tuwang-tawa na nakikipaglaro kay Brooklyn. Noong tumingin ng kapitbahay sa gawi kung saan siya naroon ay mabilis siyang nagkubli. Ayaw niyang makita nito na nakatingin siya rito. Nang gumabi ay isinauli nito sa kanyang alaga niya. Hi. Nakangiting bungad nito pagbukas niya ng pinto. Sinasoli ko na si Seryo. Salamat sa pagpapahiram. Hindi ko siya pinahiram sa'yo. Pinayagan ko lang siyang lumabas. Hindi ko naman alam na sa'yo siya didiretso. Masungit na rason niya rito. Ganun na rin yon. Nga pala nagluto ako, dinalhan na rin kita. Iniabot nito sa kanya ang isang food container. Amoy pa lamang ng ulam ay mukhang masarap na, pero wala siyang balak na purihin to. Salamat. Ipapakain ko na lang to bukas kay Seryo. Kumain na kasi ako tsaka diet ako. Nakita niya na nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Mula sa pagkakangiti ay napalitan yon ng disappointment at lungkot. Pero agad din itong ngumiti muli. It's okay, magluluto ulit ako bukas. Dadala na lang kita ulit. Huwag ka na mag-abala pa. I can cook. I insist. Bilang magkapitbahay, dapat nagbibigayan tayo. Ganyan ka pala kakulit. Salubong ang kilay na tiningnan niya ito. Para namang nangiinis nang initian siya ng babae ng ubod ng tamis. Actually, maikukulit pa ako. Congratulations nga pala sa pagkakapanalo mo sa Barcelona. Babatiin sana kita personally that day kaso baka magalit ka. Kaya ngayon na lang kita babatiin. Nandun ka? Tumango ito. Yeah, pinanood kita. Pati sa laban mo sa Morocco. Wala naman akong pinapalampas na laban mo Hindi alam ni Wade kung bakit tila naging proud siya sa sarili kasi nanood to. Pero madali rin niya yung tinaboy sa isip. Seriously? Are you my stalker? Nilakipan pa niya ng inis ang tinig para matabunan ang nadarama. Hindi no, I'm your number 1 fan. Sinusundan mo ako kahit sa ibang bansa. Stalker yung tawag dun. Umingos to. Ang ganda ko namang stalker. Good night na nga, dream of me. Sabay kindat nito sa kanya bago ito umalis. Ilang segundo siyang natulala bago naiiling na isinara ang pinto. Hindi makapaniwala si Wade sa mga sinabi sa kanya ng dalaga. What? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Wade sa alaga na umuungot sa kanya. Kasalukuyan kasi niyang kinakain ng pagkain binigay ni Brooklyn sa kanya. Porket sinabi ko sa kanya kanina na ipapakain ko na lang sa'yo ito kaya nagkakaganyan ka. That's your punishment. Pinagpalit mo ako kaya magdusa ka.
Akin na ulit to. Para siyang timang na inaaway ang alagang aso. Hindi niya tuloy na malaya na napadami na pala siya ng kain. Naubos ko na pala ang kanin. Gabi pa naman. Kailangan kong bumawi sa exercise bukas nito. Reklamo niya habang hinihimas ang tiyan. Here, tinirahan kita ng isang perasong karne. Inilagay niya yun sa kainan ni Sergio. Nagkakawag naman ang buntot ng aso. Wari tuwang-tuwa sa bigay niya. Pagkatapos niyang maghugas ng pinagkainan ay umakyat na siya sa kwarto niya para makapagpahinga. Subalit natagpuan niya na lang ang sarili na nakatanaw sa kabilang villa mula sa veranda ng kwarto niya. It's been 3 months, but still I felt betrayed. Ayoko sa lahat ay manluloko. Bulong niya sa sarili. Sa kabila ng mga dahilan na sinabi ni Brooklyn sa kanya kung bakit nagawa nito ang pagpapanggap at panluloko nito, hindi niya pa rin ito basta-basta mapapatawad. Anong tinatanaw-tanaw mo riyan, Wade, ha? Anong boses sa isipan niya? Makatulog na nga. Ano ba tong ginagawa ko, ha? Hindi niya naituloy ang akmang pagpasok nang makita niya na bumukas ang sliding door sa veranda ng kabilang villa. At mula roon ay lumabas si Brooklyn. Napasinghap siya nang makita niya ang suot nito. Hey, are you wearing my shirt? Hindi nakapagtimping tanong niya nang makabawi. Yeah, bagay ba sa akin? Nag-post pa ito na animo ay modelo sa magazine o commercial ng damit. Komportable akong suotin to eh. Salamat dito naging paborito ko na nga to. Pero mas okay sana kung may autograph mo to. Hirit pa nito. Dinala mo yan ng walang paalam. Ang sabi ko sa'yo, dalhin mo yung mga damit na pinabili ko para sa'yo. Hindi kasama ang damit ko. Napanguso si Brooklyn sa sinabi ni Wade. Ang damot? Sige na nga, ibabalik ko na sa'yo. Akmang huhubarin nito ang damit pero mabilis niya itong inawat. Wait, what are you doing? Nataranta siya bigla. Ibabalik na to sa'yo. Kinukuha mo na, hindi ba? No, sige na. Sa'yo na yan. Talaga? Nagniningning ang mga mata na tanong nito. Oo na, sa'yo na yan. Inis na sagot niya. Salamat. Pag may time ka, lagyan mo na rin to ng autograph ha. O kung gusto mo naman, bilhan kita ng kapalit nito, yung couple shirt para parehas tayo. Tila nang iinis na sabi nito. Whatever. Nakasimangot na pumasok siya sa kwarto niya. Good night, dream of me, Wade. Kasi ako, palagi kitang napapanaginipan. Pahabol pa nito. Crazy. Anya, saka ibinagsak ang sarili sa kama. Hindi akalain ni Wade na mapapanaginipan nga niya ang babae ng gabing yon. Jeez, may samang kukulam yata ang babaeng yun Napanaginipan ko talaga siya. Palatak niya habang umiinom ng tubig sa kusina. Ang panaginip, magkasintahan daw sila. Gosh, maganda si Brooklyn pero hindi niya makalimutan ng pagpapanggap nito kaya naiinis siya. Matapos kumain ng light breakfast, ay nagpasya siyang magpunta sa gym ng Kings Island Club. Hindi pa kasi na-ide-deliver ang mga gym equipment na in-order niya. Ngunit hindi niya inaasahan na madadatnan doon ng babaeng napanaginipan. Good morning, Wade. Ngiting-ngiting bati nito sa kanya pagkapasok niya sa gym. Walang good sa morning kung kukulitin mo ako. Ang sungit mo naman, ang aga-aga eh. Nakalabing reklamo nito. Huwag mo akong kulitin kung ayaw mong masungitan ka. Oo na, hindi na kita guguluhin. Mag-gym ka na. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis to. Mabuti naman. Akala ni Wade ay matatahimik na ang pag-gym niya. Maya-maya ay napalingon siya nang marinig niya ang halakak ni Brooklyn. At nagsalubong ang mga kilay niya. Nang makita niya itong kausap ang ilang lalaking nag-gym din ng oras na yon. Hindi alam ni Wade kung ano pumasok sa isip niya. Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga to. Excuse me, kung hindi niyo ginagamit ang Smith machine, pwede ko bang mahiram? Tanong niya sa medyo sarcastic na tono. Hindi naman kasi yung ginagamit ng mga ito. Naroon lang ang mga lalaki para magpa-cute kay Brooklyn. Sure bro, gamitin mo na. Binigyan siya ng daan ng mga ito. Habang nag-i-squat siya sa Smith machine, ay hindi niya inaalis ang tingin sa dalaga at sa mga kausap nito. Mukha namang naramdaman din ng dalaga kaya tumingin to sa gawi niya. Nahuli tuloy siya nito na masama ang tingin sa mga kausap nito. Narinig niya na nagpaalam to sa mga kausap. Naglakad ito patungo sa kinaroroonan niya. Pero bago pa makalapit sa kanya ang babae, nagmamadali siyang umalis doon at nagpunta naman sa treadmill. May problema ba, Wade?
Napabaling siya rito nang marinig niya ang boses nito. Nasa katabing treadmill na ito. Ako ba ang kausap mo? Obviously, may iba pa bang tao dito? Pamimiloso po nito. Bakit hindi ka na lang nagstay dun sa mga kausap mo? Ipinagpatuloy niya ang pagtakbo sa treadmill. Bakit ka ganyan? Napakunot ang noo niya. Anong sinasabi mo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi ka nag-e-entertain ng mga babae. Pero hindi ka naman ganyan kasungit. Natigilan siya sa sinabi nito. Dahil ba sa akin? Dahil sa ginawa kong pagpapanggap at panloloko sa'yo? I'm sorry, Wade. Hindi ko na sana ginawa yun. Gusto ko rin kasing magpasalamat sa'yo eh. Pero hindi ko alam kung paano kaya approach. Napakailap mo kasi. Kahit nakikita ko na nakikipagtawanan ka naman sa mga kaibigan mo. Ini-off na nito ang treadmill habang siya ay patuloy lang. Gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Noong naaksidente ako, nawala na ako ng ganang mabuhay. Pero yung nurse na nagbabantay sa akin, sabi niya wag ko raw sayangin ang effort mo para magamot agad ako. Saglit itong tumigil at nagpunas ng luha. Umiiyak na pala to. You're a famous person. Pero hindi ka nagdalawang isip na tumulong sa akin at sa mga hospital staff. Gusto ko lang namang maging grateful sa'yo. I owe you my life. Kaya nga naging fan mo na rin ako eh. At habang nagpapaka-stalker ako kakasunod sa'yo, mas lalo kong nakita kung gaano kakabuting tao. Kaya mas lalo akong nahulog sa'yo. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay na binigay sa akin. Parang may kung anong sumikdo sa dibdib ni Wade nang makita niya ang mga luhang naglalanda sa mamula-mulang pisngi nito. I will do everything to get your attention. Pero kung magkakaganyan ka dahil sa akin, mabuti pang itigil ko na to. Siguro nga, it's about time for me to give up chasing you. But still, gusto ko pa rin magpasalamat sa ginawa mo sa akin noon. From now on, wala nang mangungulit sa'yo na tulad ko. Pagkasabi noon ay tumakbo ito paalis. Bigla siyang natauhan sa mga sinabi ng dalaga. Mabilis niyang ini-off ang treadmill para sundan ng dalaga. Brooklyn! Sigaw niya, pero nakasakay na ito sa electric car nito at umalis na. You're an asshole, Wade. Kastigo niya sa sarili. Frustrated na napasabunot siya sa buhok. Pagdating ni Brooklyn sa villa niya, ay agad niyang tinawagan ng kaibigang si Krista. So, susuko ka na talaga? Tanong kay Brooklyn ng kaibigang si Krista. Kasalukuyan niya itong ka-video call at ikinuwento niya rito ang nangyaring drama sa pagitan nila ni Wade sa gym. Siyempre hindi Kailan ba ako sumuko? I knew it. Palabas mo lang yun. Umaarte ka lang para suyuin ka niya. Naiikot nito pataas sa mga mata. Wala eh. Kailangan na ng reverse psychology. Galit pa rin siya dahil sa ginawa kong pagpapanggap. Kaya kailangan ko nang baguhin ang strategy ko. Napailing ito. Believe na talaga ako sa'yo, Brooke. Gagawin mo talaga ang lahat para mapaibig ang supladong racer na yan, ha? Of course. Para sa akin, siya na talaga. Kaya hindi ko siya susukuan. Ikaw na talaga, friend. Believe ako sa determinasyon mo. Hindi ko siya susukuan dahil nararamdaman ko na may nararamdaman din siya sa akin. The fact that I affect him means that there's a possibility na ma-leverage siya sa akin. Grabe ang confidence, ha? Don't worry. Ipagdadasal ko ang love story niyong dalawa ni Wade. Suportadong wika nito. Napangiti si Brooklyn. Thank you, Krista. Pero alam mo, naisip ko, paano kaya kung di ako nagpanggap na may amnesia at napadpad lang dito sa isla? Paano kaya kung nag-approach na lang ako sa kanya na kapitbahay niya? May pag-iiba kaya ang pangyayari? Ano sa tingin mo? Tingin ko wala. Kasi nga sabi mo mailap sa mga babae, di ba? Sinabi na rin kamo sa'yo ni Gio na wala yung balak magka-girlfriend. So it means baka dead makapalagi sa kanya kahit pahalos idikit mo na yung villa mo sa villa niya. Sa bagay nga, no? Bakit kasi napakailap niya samantalang ang gwapo naman niya? May ganun talaga. Siguro di pa niya talaga nahahanap ang dawan. At ako na yung dawan na yun, Krista. Oo na, ikaw na nga. Sana lang talaga effective yung kalokahan mo. Sana. Sige na nga, balitaan na lang kita. Okay, sige. Mag-iingat ka riyan, ha? Bye, Brooke. Bye. Pinindot niya ang end button.
Sa mga sumunod na araw ay pinanindigan ni Brooklyn ang hindi pagpaparamdam kay Wade kahit sa loob niya ay miss na niya itong kulitin. Napahinga siya ng malalim saka tinanaw mula sa tinted na salamin ng kwarto niya ang villa ng kapitbahay sa isla na si Wade. Sa nagdaang ilang araw, sinisigurado niya na hindi sila magkikita sa tuwing lalabas siya ng villa. Tiniis niya rin na hindi muna makita ang alaga nitong aso na si Sergio. Mamimiss mo rin ako, Wade Velasco. Akala mo ha, napaka-hard to get mo. Sambit niya habang nakatingin sa binata, nakasalukuyang nasa veranda ng kwarto nito. Nagkakasya na lamang siya sa ganoong palihim na pagtanaw dito. Alam naman niyang magbubunga rin ng pagsasakripisyo niya. Samantala, mukhang epektibo naman ang pagpapamiss na ginagawa ni Brooklyn dahil hindi na mapakali si Wade sa ilang araw na hindi niya nakikita ang dalaga. Ano bang nangyayari sa'yo? Ngayon na nga lang tayo nagkita bro, wala ka pa sa sarili. Reklamo kay Wade ng kaibigang si Parker. Nang malaman niya kasi na dumating ang mag-asawa para magbakasyon sa Kings Island, kaagad niyang pinuntahan ng kaibigan sa villa ng mga to. Baka naman dahil din sa babaeng nagpanggap na may amnesia. Hula ng asawa ni Parker na si Gabby. Inilapag nito sa mesa ang tray na may tasa ng kape. Si Parker at Gabby ay sa Kings Island Club din namuo ang pag-iibigan. Hindi man naging maganda ang simula ng dalawa, pero sa huli ay nauwi rin sila sa pagmamahalan at sa isla ay kinasal. Thanks, honey. Sabay halik ni Parker sa pisngi ng asawa na ikinasimangot niya. Respeto naman sa single oh. Parinig ni Wade sa mag-asawa. Ligawan mo na kasi bro. Natatawang payo ni Parker sa kanya na ang tinutukoy ay si Brooklyn. Why would I do that? Ay ginagawa niya lang yun dahil obsessed siya sa ginawa kong pagtulong sa kanya noon. Ano ba naman yung magpasalamat na lang? Bakit kailangan pang paibigin ako? You don't know us, Wade. Singit ni Gabby. Kami kasing mga babae, madali kaming ma-attach sa isang lalaki na nakagawa ng magandang bagay for us. But we know how to differentiate true feelings from infatuation. Iniisip mo kasi na dahil lang sa utang na loob ay na-obsess sa'yo si Brooklyn Ferrer. Bakit hindi mo siya subukang kilalanin? Chinek namin siya sa internet. Maganda siya ha? Bagay kayo. May chemistry. Tapos magaling pang chef. Kaya bago ka pa maunahan ng ibang bilyonaryo dito sa isla, kumilos ka na. Payo sa kanya ni Gabby. My wife is right bro. Give it a try. I can see naman na type mo rin siya eh. Kaya nga namimiss mo na eh. Segunda ni Parker sa asawa nito. Kailan ko sinabi na namimiss ko siya? Ikinunot pa niya ang noo para hindi na maghinala ang mga ito. Hindi mo na kailangan sabihin kasi obvious naman. Kaya nga wala ka sa sarili mo eh. Parker, hindi siya ang iniisip ko, okay? In fact, naiirita ako sa kakulitan niya. Kaya pa nga ang buhay ko ngayon, tinigilan na niya ako eh. Pagsisinungaling pa niya. Sinong niloko mo? I know you too well, Velasco. Nakangising wika ni Parker. Whatever. Makapag-surfing na nga lang kaysa makagat dito ng langgam sa kaswitan yung mag-asawa. Tumayo siya, pero inisang lagok niya muna ang kape bago nagpaalam sa mag-asawa. Salamat sa kape, Gabby. Alis na ako. Good luck. Ligawan mo na si Chef bago ka pa maunahan ng iba. Pahabol pa ni Parker. Hindi na niya pinansin ang sinabi ng kaibigan. Sakay ng electric car ay nag-drive siya pabalik sa villa niya. Pero napahinto siya nang makita ang pamilyar na bulto ng dalaga. At nakumpirma niya na si Brooklyn nga ito nang marinig ang malutong na tawa nito. Kilalang kilala niya ang tawa nito dahil sa pakikipaglaro nito sa alaga niyang si Sergio palagi. Mukhang alam ko na kung bakit hindi na niya ako kinukulit. Nakasimangot na sambit niya habang nakatingin sa dalaga at sa lalaking kausap nito. In love daw sa akin. Ilang araw pa lang may kalandian agad. Himutok niya na hindi niya alam kung bakit niya nasasabi sa sarili. Biglang umalingaw sa isip niya ang mga sinabi ni Parker at Gabby kanina na baka maunahan siya dito ng iba. I don't care. Anya saka nagpatuloy sa pagdadrive ng electric car. Subalit pagkabalik niya sa villa ay hindi siya mapakali. Patay pa rin ang ilaw sa kapitbahay. Ibig sabihin wala pa rin siya sa villa niya. Parang kailan lang she's determined and persistent to have me. Tapos ngayon nag-e-enjoy na siyang makipagtawanan sa ibang lalaki. Hindi maipinta ang mukha na pumasok siya sa loob ng villa niya na siya namang labas ni Brooklyn mula sa pinagkukublihan nito. Nakangising sinundan nito ng tingin si Wade.
Lingit sa kaalaman niya ay pasimpleng tinimbrihan ni Gabby si Brooklyn pagkaalis niya sa villa ng mga ito. Kakilala na ng dalaga ang mag-asawa, pinakilala ni Gio. Sinadya ni Brooklyn na ipakita kay Wade na may kausap itong lalaki. Pero ang totoo ay binayaran nito ang lalaki na magkunwaring masayang nakikipagtawanan dito. Sa mga sumunod pa na mga araw, ganoon ulit ang mga eksena na nasaksihan ni Wade. Nakikita niya palagi na may kausap na ibang lalaki si Brooklyn, gaya ngayon na papunta siya sa beach para maglangoy. Wala siyang kaalam-alam na sinadya lang ng dalaga na kausapin ang mga lalaki para makita ni Wade. Pero ang ibang lalaki na lumalapit sa dalaga ay totoong interesado rito. Ngunit tinatapat nito ang mga yon na hindi ito interesado sa mga ito. Dahil iisa lamang ang lalaki na nakakuha ng interes nito. At si Wade yon. Sa kabila ng saya ni Brooklyn habang nakikipag-usap sa ibang lalaki, si Wade naman ay mukhang hindi na mapigilan ang nararamdaman. Hindi nga dapat ako makonsensya sa pag-iyak niya sa gym ng nakaraan. Mukhang nakamove on na siya kagad sa akin. Hindi maipinta ang mukha na tumalikod na lamang siya para umalis. Nawalan na siya ng ganang lumangoy sa dagat dahil sa eksenang nakikita niya. Pero napahinto siya sa akmang pag-alis nang marinig ang sinabi ng lalaking kausap ni Brooklyn sa may sun lounger. Kapag sinagot mo ako, sisiguraduhin ko na makakalimutan mo kung sino man yung lalaki na yan na dumedma sa'yo. Malas niya dahil pinakawalan ka niya. Nasa'yo na kaya ang lahat. Maganda, mabait, masarap magluto, sweet pa. Tura ng lalaki na nakapagpakulo sa dugo ni Wade. Madilim ang mukha na naglakad siya palapit sa kinaroroonan ng mga ito. Wade, may kailangan ka? Tanong sa kanya ni Brooklyn. Bago pa makapagsalita ang lalaking kausap nito ay walang sabi-sabing binuhat niya ang dalaga na parang sako ng bigas. Ano ba, Wade? Ibaba mo nga ako. Baliw ka ba? Sigaw ni Brooklyn habang nagpupumiglas ito sa balikat niya. Narinig niya rin na may sinasabi ang lalaking kausap nito, pero hindi na niya pinansin yon. Tuloy-tuloy siyang naglakad papunta sa dagat at doon ibinaba ang dalaga. Napatili ito nang lumubog sa tubig. Pagkaahon nito ay pinaghahampas siya nito sa dibdib. Ano bang problema mo ha? Asik nito sa kanya. Ikaw ang problema ko. Why do you keep bothering my mind? And how dare you flirt with other guys pagkatapos mong guluhin ng sistema ko? Makikipaglandian ka sa iba? How dare you? Tuloy-tuloy na sabi niya. Halos hingalin siya sa inis na nararamdaman. Ngunit napakunot ang noon niya nang bigla itong tumawa. Anong nakakatawa, Miss Ferrer? Did I already succeed? Tanong nito sa pagitan ng pagtawa. What are you talking about, woman? Mas lalong dumami ang gitla sa noon niya. Nagsiselos ka ba? Napamaang siya sa tanong nito. Hindi pa siya nakababawi nang magsalita itong muli. Nagkakagusto ka na ba sa akin, Wade Velasco? Sobra mo na bang namiss ang annoying mong tagahanga? Nagbunga na bang lahat ng paghihirap ko? Tell me, o tuluyan ko na bang ibabaling sa ibang nararamdaman ko para sa'yo? Well, I can. Lalo't ang daming gwapo dito sa isla. At higit na mas mayaman sa parang tuod ang puso na gaya mo. Sasagutin ko na nga sana yung kasama ko kanina kung hindi ka lang umiksena. Tila nang aasar pang sabi nito. Don't you dare do that, Brooklyn Ferrer. Do what, Wade? Naging mailap ang mga mata niya. Wag na wag mong susubukan na ibaling sa ibang nararamdaman mo. Hindi ako makakapayag. Napangiti ito sa sinabi niya. Sa loob ay nagdidiwang ang puso. Ibig sabihin ba niyan, gusto mo na rin ako? Nahihiyang napaiwas siya ng tingin. Oo, ewan. Siguro. Bakit kasi ang kulit mo? Bakit kasi dumating ka pa sa buhay ko? Nagulat siya nang biglang yumakap sa kanya si Brooklyn. Mabuti na lamang at hindi gaanong malalim ang tubig sa kinatatayuan nila. Wala nang bawian, Wade ha? Anito, napangiti naman siya. Ibig sabihin tayo na? Ha? Tayo na agad? Hindi pa nga kita nililigawan. Pwede mo naman akong ligawan kahit tayong dalawa na, di ba? Nakalabing tanong ng dalaga. Natatawang pinisil niya ang cute na cute nitong ilong. Good idea. Para wala nang ibang makalapit sa'yo. Baka makapanggulpi lang ako nang wala sa oras. Hindi naman mga kagwapuhan ng mga yun. Malabo yata ang mata mo. Di hamak na ang mukha ko lang ang pinakagwapo sa lahat ng lumalapit sa'yo. May kayabangan pang wika niya sabay taas ng noo. Well, may taste naman ako no. Saka wala talagang panama ang mga yun sa'yo. Pigil na pigil niya mapangiti ng malapad. Ganito ang namiss niya sa dalaga.
ang pagiging vocal nito sa nararamdaman at pagiging makulit. Basta don't go near them. Baka pati may germs sa mga yun, mahawaan ka pa. Natawa ito. So, hindi ka nagalit sa mga ginawa kong pagpapanggap at panloloko sa'yo? Napabuntong hininga siya. About that, pasensya na kung nagalit ako sa'yo. It's just that I felt betrayed dahil nagsabuatan pa kayo ng mga kaibigan ko. Sana sinabi mo na lang agad ng totoo para hindi na ako nagalit ng husto. Hindi naman ako galit na gusto mo ako. Hindi ko lang gusto yung paraan mo ng pagpapakilala sa akin. Again, I'm so sorry for that. Alam ko kasing mahihirapan akong kunin ng loob mo kung formal akong magpapakilala sa'yo. Alam ko rin iiwasan mo ako kung basta ko lang ipagtatapat sa'yo na mahal kita noon pa. Stalker nga ang tingin mo sa akin, di ba? Hinawi niya ang nililipad na buhok ni Brooklyn na tumatabing sa mukha nito. Pagkatapos, matamis niya itong hinitian. You are forgiven. I'm sorry kung naging harsh ako. Nadala na lang ako sa mga pinagdaanan ko noon mula sa mga fans kong babae. I was really kind and nice to all my fans noon. Kaya lang, sumobra na ang ilan sa kanila. To the point na parang pag-aari nila ako at obligasyon ko na pakisamahan sila at mahalin. Nauunawaan ko na ngayon. Sorry talaga kung naging makulit ako Pero at least nagbunga, di ba? Aminin mo, nabighani ka rin sa ganda ko, no, Mr. Velasco? Napahalakak si Wade. Oo na. Kahit nung madungis ka sa dalampasigan, humanga na agad ako sa'yo. Pinabilis mo rin ang tibok ng puso ko. Pero dahil nga natuklasan ko na nagpapanggap ka lang, mas pinili kong layuan ka't kalimutan. Pero ang hirap palang kalimutan ng makulit na tulad mo. Pinisil pa niya ang pisngi ng dalaga. Bigla siya nitong niyakap. Thank you, Wade. Sabi na nga ba hindi mo rin ako matitiis So, sinadya mo lang talaga na pagsilosin ako? Actually, pinag-iisipan ko nang mag-move on sa'yo. Yun ay kung wala pa rin talaga mangyayari. Buti na lang effective na this time. Pag-amin nito, na ikinasalubong ng mga kilay niya. Inalis ni Wade ang pagkakayakap ni Brooklyn sa kanya at tinitigan ito sa mga mata. Susukuan mo na pala ako But it's okay. Napasingap ito sa sinabi niya. Napangiti naman siya. It's okay kasi ako naman ang gagawa ng paraan para mapalapit sa'yo. Magpapatulong ako kay Seryo. Ito naman ang napahalakhak. Akala ko pabor sa'yo na sumuko ako At gagamitin mo pa talaga ang siyam ng alaga mo Palibhasa, alam mong love ko si Seryo. Well, mukha namang mas mahal mo siya kaysa sa akin Kaya siya ang magiging tulay ko. Natatawang ikinawit nito ang mga kamay sa leeg niya. Mahal ko si Seryo kasi mahalaga siya sa'yo. Seriously? Magsiselos ka sa aso? Hinaplos niya ang pisngi nito. Thank you. Thank you dahil mahal ko rin ang alaga mo? No. Thank you kasi hindi mo ako sinukuan kahit na ang sungit ko sa'yo dati. The more I'm with you at the more na iniiwasan mo ko, mas lalo kitang hinahanap-hanap at hindi matiis na mahalin. Akala ko noon mawawala ka na sa isip ko pagkatapos mo umalis. Pero ang hirap mo palang kalimutan, Brooke. Sabi ko na nga ba't pasimple ka lang pero in love ka na rin sa akin? Wagi ako, di ba? Buti na lang talaga patay na patay ako sa'yo kaya kahit para akong sira, hinabol kita rito. Ngumiti si Brooklyn. Pero kahit ang sungit mo, alam ko naman na deep inside ay dads na dads ka sa alindog ko, pati sa luto ko. Hindi niya napigilang matawa sa kapilyahan nito. And that alindog is only mine now, baby. Nakakakilig naman. Gusto ko yan. Ipagdamot mo ko. Kinikilig na anito. Naiiling na iniangat niya ito sa kahinalikan sa noo. Napanguso naman si Brooklyn. Bakit sa noo lang? Saka na yung kiss sa lips, liligawan muna kita. I like that. Lumangoy na nga tayo. Kanina pa tayo nandito Sure, then go to my villa later, Brooke. Ipagluluto ulit kita. Impit itong napatili. Ang swerte ko naman. Racer, businessman, at cook pa ang boyfriend ko. Mas maswerte ako sa'yo. Sabay kindat niya, na ikinapula ng mukha nito. Nagsawa muna sila sa paglangoy sa dagat bago umuwi sa mga villa nila para magbanlaw. Kinagabihan ay pinagluto ni Wade ang girlfriend niya bilang pambawi niya sa pagsusungit niya rito dati. Nang malaman ng mga kaibigan ni Wade na silang dalawa na ni Brooklyn ay umani siya ng pangaasar mula sa mga to. Wala raw kasi siyang alam kundi magdegosyo at kumarera, kaya babae na ang gumawa ng paraan para mapaibig siya. Tinawanan niya na lang ang mga to. Masaya siya sa kung anong meron sila ni Brooklyn ngayon.
kaya walang pakialam si Wade sa pangaasar ng mga kaibigan. Nagsiselos na ako Sino ba talaga mahal mo? Ako o yang si Seryo? Pinaningkitan niya ng mga mata ang alagang aso. Ito kasi ang yakap ng dalaga habang nanonood sila sa sala ng mga naging karera niya. It just happened na lagi palang binibidyo ni Brooklyn ang mga laban niya na pinapanood nito. Napakasiloso naman pala ng boyfriend ko. Tama bang magselo sa alagang aso? Natatawang tura nito. May halong pangaasar ang tinig. Lumabi siya. Napakaklingi naman kasi sa'yo nitong si Seryo. Hinimas-himas ni Wade ang katawan ng aso. Kanino pa ba magmamana? E di sa'yo. Tumawa ito na sa pandinig ni Wade ay isang magandang musika. Ganoon ang epekto sa kanya ni Brooklyn. Para itong sariwang hangin na noon niya lamang nalalanghap. Pakiramdam pa niya, noon lang talaga siya nakaramdam ng maayos na paghinga. Ganoon nga siguro kapag masaya. Magaan lahat ng nakikita sa paligid. Sabi ko nga But seriously, kumpleto ka talaga ng video ng mga karera ko? Tanong niya. Of course, kapag hindi ako makakapunta sa mismong karera mo, nagpapadala ako ng taong pwedeng mag-video ng laban for me. Kinilig naman siya. You're making me fall in love with you more, sweetheart. Kinabig niya ito at hinalikan sa noo. Thank you for supporting me kahit na hindi ko alam. You're welcome. Yumakap naman ito at sumiksik sa dibdib niya. Pero kaagad namang pumagitan sa kanilang dalawa si Seryo. Nagkatinginan sila at nagkatawanan na lamang. See, manang-mana sa'yo, napakaseloso. Ani Brooklyn. Well, it's okay. At least may haharang sa mga magtatakang lumapit sa'yo kapag wala ako. Natatawang nailing na lamang sa kanya ito. Inakbayan niya ang kasintahan at sabay muli nilang pinanood ang mga naging karera niya. Imbes na magstay si Brooklyn sa villa nito ay laging nasa villa niya ang kasintahan. Palagi siyang pinagluluto ni Wade ng mga pagkaing specialty nito. Pero syempre, hindi rin siya papahuli sa pagluluto. Kaya halos salitan silang dalawa pagdating sa kusina. Hindi na nila kailangan kumain sa mga restaurant because they can even cook and set up their own romantic dinner. Kagaya na lang ng naisip niya isang gabi. Habang pauwi pa lang si Brooklyn galing Maynila ay sinigurado niya na matatapos ang preparasyon sa inihanda niyang sorpresa para sa kasintahan. Everything is ready, bro. May staff will alert you once na lumapag na ang helicopter na sinasakyan ni Brooklyn, okay? Pwede ka nang mag-relax. Ani Gio mula sa kabilang linya. Tinawagan niya ito para siguraduhin na walang magiging aberya sa surprise niya. Alright, salamat. This is it, kaya ayaw kong pumalpak. Kinakabahan na pinunasan niya ang pawis sa noo. Pagtatawanan sana kita kaso mas kailangan mo ngayon ng good luck Kaya saka na lang kita pagtatawanan. For now, welcome to the club, bro. Masaya kami na sa wakas natagpuan mo na ang babaeng tumunaw dyan sa puso mong manhid. Kaya wag ka na magtatampo sa amin, okay? Oo na, pinatawad ko na kayong lahat sa pagtatraitor niyo sa akin. Salamat din, Gio. Kundi dahil sa inyo ni Parker, hindi ako magiging ganito kasaya. Talagang tinamaan ka na kay Brooke, no? Sobra. Ang kulit kasing babae. O siya, alam kong kinikilig ka na riyan. Ikaw nang bahala. Wait mo na lang ang signal, okay? Good luck mamaya. Napangisi siya sa sinabi ng kaibigan. Thanks, bro. Sige na, malhangap na. Bye. Bye. You can do it, bro. Pahabol pa nito bago tinapos ang tawag. Marahas naman siyang napabugan ng hangin. Gosh, mas kinakabahan pa ako rito kaysa sa mga naging karera ko Sabi ni Wade matapos isilid sa bulsa ang phone. Inilibot niya ang paningin sa paligid para siguraduhin na nasa ayos ang lahat. Maya-maya lang ay sinabihan na siya ng staff ni Gio na lumapag na sa isla ang sinasakyan ni Brooklyn na helicopter. At alam na ng mga tauhan ng Kings Island Club kung ano ang gagawin. Hindi nga nagtagal ay inihatid ng mga ito sa kinaroroonan niya ang kasintahan. Wade, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong sa kanya ng dalaga pagkababa sa electric car. Napatili ito sa gulat nang biglang umilaw ng sabay-sabay ang lahat ng nakapalibot na lantern sa romantic dinner table na inihanda niya sa may tabing dagat. Kasabay ng pagsindi ng fireworks with a message na, "Will you marry me?" Naiiyak na nasa po ni Brooklyn ang bibig nang lumuhod sa harapan nito si Wade. Inilahad niya sa kasintahan ng isang black velvet box na naglalaman ng isang diamond ring. Would you accept my proposal, sweetheart? I know this is too fast dahil bago pa lang tayo sa relasyon natin. Pero mahalaga pa bang tagal sa relasyon? Mas kilalanin natin ang isa't isa habang tayo magkasama. Mahal kita.
Please marry me, Brooklyn Ferrer. Nakangiting tanong niya. Of course, I will marry you, Wade. Ang tagal kong pinangarap to, at ngayon natupad na. Alam kong bago pa lang tayo pero matagal na kitang mahal. Matagal na kitang kilala. At tama ka, mas kikilalanin natin ng isa't isa habang tayo nagsasama. I love you too, Wade. We will get married, sweetheart. Umiiyak na sagot nito. Mangiyak-ngiyak din na tumayo siya at isinuot sa daliri ng kasintahan ng singsing. Pagkatapos ay nalikan niya ito sa noo at pinahid ang mga luha nito gamit ang mga daliri niya. Thank you, sweetheart. Thank you for loving me. Salamat sa paggawa ng paraan na makilala ako. Dahil alam kong hindi ka kikilos kaya ako na ang kumilos. Natawa si Wade. Pero kailan mo ba ako balak halikan sa mga labi, Wade Velasco? Nakapawat na tanong nito na ikinatawa niya lalo. Impatient, ha? Siyempre, I saved that for today. Sabay unti-unting inilapit ng binata ang mukha sa mukha nito para gawaran ang nobya ng halik sa mga labi, na agad namang tinugon ni Brooklyn. Muling sumabog ang mga makukulay na fireworks sa kalangitan. I'm not expecting this, Wade. Ang ganda nitong ginawa mo. Ani Brooklyn pagkatapos ng halik na pinagsaluhan nila. Well, you deserve the best proposal. And I cooked a very special dish for tonight. Remember this? Tinanggal niya ang nakatakip sa pagkain na kahain sa romantic dinner table na inihanda niya roon. Oh my Wade, ganito yung unang pagkain na niluto mo for me. Nung nagpanggap akong may amnesia. Sabay peace sign nito, matapos ang huling sinabi. It's okay, napatawad na kita. At saka kung hindi mo ginawa yun, baka wala tayo dito ngayon. Kaya super memorable sa akin ang dish na yan. Ikinawit nito ang mga braso sa leeg niya. Sabagay, may point ka. Let's eat. Nagutom ako sa biyahe. Kaya pala kinakabahan ako kanina kasi may paganito ka. Ipinaghila niya ng upuan ng nobya. Worth it ang pagod ko sa pagsagot mo ng yes. Siyempre naman no, hindi ako tanga para sumagot ng no. Kaya wala nang bawian ha. Sa akin ka na forever, Wade Velasco. Napangiti siya at hinalikan ng kamay nito. Sayong-sayo lang ako, kahit ipagdamot mo pa ako sa mga fans ko. Hindi ko gagawin yon kasi alam ko kung anong pakiramdam ng isang fan, no? Isang ngiti mo lang at kaway, masaya na sila. Basta wag lang ang puso ang ibibigay mo sa kanila ha, akin lang yan. Anito at nagsimula ng kumain. Pinisil niya ang kamay ni Brooklyn na nasa ibabaw ng mesa at hindi niya yan binibitiwan. What did I do to deserve a kind soul like you? Proud at sincere na sabi niya sa nobya. Binobola mo naman ako masyado eh. Hanggang langit na nga ang kilig ko eh. Hindi mo naman ako kailangang bulahin dahil noon pa man, mahal na kita. Hindi yun bola. I'm so lucky to have you. I love you so much, Brooklyn. I love you so much, Wade. Pagkatapos nilang kumain ay nagsayaw sila ng nakayapak sa may dalampasigan. Makalipas ang ilang buwan na pag-aasikaso para sa kasal nila, nagganap din yun doon mismo sa beach kung saan nag-propose si Wade. Bukod sa mga kaibigan, present din ang kanilang pamilya sa kanilang intimate wedding. Pawang magkasundo agad ang kanilang mga magulang na masasaya para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng kasal ay pinarenovate ng mag-asawa ang mga villa nila. Pinag-isa nila ang mga ito at ginawang guest house. Paminsan-minsan ay nagkakarera pa rin si Wade, pero mas priority na nito ang makasama ang asawa, lalo na nang mabuntis na si Brooklyn sa una nilang anak. Nang manganak si Brooklyn ay walang pagsidla ng saya nilang mag-asawa, at mas lalo pa itong minahal ni Wade. Kamukhang kamukha mo ang prinsesa natin. Dalawa na ang poprotektahan ko. Ani Wade pagkatapos halikan sa noo ang asawa. Nako, mukhang mahihirapan ng mga mandiligaw ng anak natin ha. Natatawang tura ni Brooklyn. Of course, dadaan muna sila sa mga kamay ko. Maingat niyang dinampian ng halik ang paa ng anak na nasa mga bisig ni Wade. Doon niya hinalikan ang baby dahil hindi dapat hinahalikan sa muka ang bagong silang na sanggol. Thank you for giving birth to our bundle of joy, sweetheart. I love you so much, and our princess. Buong pagmamahal na sabi ni Wade. And I love you so much more, Wade. Simula noon ay mas inuna na ni Brooklyn at Wade ang pamilya nila. Nananatili mang negosyante ang kanyang mister, pero hindi na ito masyadong nangangarera. Delikado kasi yon lalo pa at may anak na sila. Kaya ang katwiran ni Wade ay mas priority nito ang pamilya at kaligtasan dahil magkasama nilang palalakihin ang kanilang anak at magiging anak pa.
Si Brooklyn naman ay inuna muna ang pag-aalaga sa anak nila at sa kanyang asawa. She already marked herself on the career she chose. Markado na siya bilang isa sa pinakamagaling na chef at para sa kanya ay sapat na yon. Kahit naman hindi na rin siya magtrabaho ay mabubuhay sila, lalo at pareho naman silang may pera na naipon at patuloy na kumikita ang mga negosyo nila kahit ibang tao ang namamahala. Sobra-sobra pa nga ang ipon nila kahit hanggang sa magiging mga kaapu-apuhan nila. Para kay Brooklyn, mas mahalaga ang pamilya. Kaya sa bawat oras, sa bawat araw, ang pamilya ang palaging pipiliin niya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.